Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamagandang likas na yaman ng Pilipinas, ang Mount Apo. Alam niyo bang ito ang pinakamataas na bundok sa bansa? Hindi lang ito mataas, ito rin ang sagradong lugar para sa mga tribo ng Manobo, Bagobo at tahanan ng Philippine Eagle. Diyan lang kayo at alamin natin kung gaano talaga ito kalaki at kung bakit ito sikat na destinasyon ng mga adventurers. Welcome! Ngayon, andito na tayo sa Paradise. Ito yung jump off natin sa ating Mount Apo Adventure. Welcome po kayo in behalf sa City Tourism of Digos City and our association, Digos Mountaineering Guide Association. Welcome po ng Mount Apo, mabuhay at madiger. Huwag kalimutang mag-stretch at siguraduhin kumpleto ang gamit, tubig at pagkain. Special ni bay. Special gasolina. Makikita natin ang mga taniman ng iba't ibang gulay tulad ng carrots, repolyo at patatas. Pati na rin ang masisipag na kabayo. At mga magsasaka na nag-aalaga ng mga lupain dito sa Kapatagan. Isa itong magandang paalala sa kahalagahan ng pagsasaka at kagandahan ng simpleng pamumuhay. Sa bundok o coding sa PC, walang imposible. Basta may comedy, wifi man ang kalaban ng mga... We're now entering the first forest right here at Mount Apo mga guys. Yun ang masisilayan ang ganda ng mga forest. Napapalibutan tayo ng matatayog na puno at mga kakaibang halaman. Okay na kami guys, so I think we have 6 to 7 or 5 kilometer left na lang. Shout out! Maririnig din natin ang huni ng mga ibon na tila sumasalubong sa atin sa kanilang tahanan. Ang Mount Apo ay matatagpuan sa Mindanao. Sakop ang mga probinsya sa Davao del Sur at North Cotabato. Ang taas nito ay umaabot sa 2,954 meters o halos 9,692 feet above sea level. Hindi lang ito ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Isa rin itong mataas na bulkan sa Southeast Asia. Pero huwag kayong mag-alala, dormant o tulog ang bulkang ito. Kaya't isa na itong mapayapang lugar para sa mga bisita mula sa mga hikers hanggang sa mga nature lovers. Isa pa sa kamangamanghang bagay tungkol sa Mount Apo ay ang biodiversity nito. Dahil sa makakapal na kagubatan, sulfur craters, waterfalls, at marami pang iba. Kaya hindi lang malaki ang Mount Apo sa sukat, malaki rin ang halaga nito sa kalikasan. Maulan ang pag-akyat namin sa Camp Gudi-Gudi. Pero hindi ito naging hadlang sa aming masayang karanasan. Kalaban namin ang lamig, ang bangin, at ang madalas na daan. Nang makarating kami sa Camp Gudi-Gudi, ang init ng katawan ay unti-unti nang napalitan ng lamig. Sa gudi-gudi, kami nagpahinga. Dala ang mga tent sa ilalim ng dala. So finally guys, nandito sa may Camp Gudi-Gudi. Exactly 1:50 sa hapon gud ta naabot. So dito tayo maglagay ng ating mga tent. Tagalog mo na ito, Rodbe. Kanami Tagalog na sabay pre.
Oh, dito tayo maglagay ng ano kasi. Yung lagay natin, nabasa kasi. Apat tayo yung nauna. Si Sir Joel, Fitz, and si Ma'am. Anong pangalan mo, Ma'am? Si Ma'am Juni. Grabe. Ilang kilo ba eh? Wala na record. Pangalan, sir? Okay, guys. Comment. Mga At 40. dito natin itatayo ang mga tent para makapagpahinga bago ang assault sa summit. Bukas, alas 2 ng madaling araw ang call time. Ganito kaganda ang Mount Apo. Pero bago namin narating ang tuktok, ang dami muna naming pinagdaanan. Good morning, guys. Morning. Briefing muna kay Sir Joel. Binibigyang diin niya ang mga mahalagang bagay na dapat naming tandaan bago umakyat sa Mount Apo. Give you all the glory and thanks. Cover us by your blood. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, 10 minutes. Nang pumasok kami sa madilim na kagubatan, ramdam namin ang kaba. Tahimik, madilim, at parang may mga nakatingin sa bawat galaw namin. Tahimik kaming naglakad. Hinahanap ang isa't isa sa dilim. Sabay ang kaba at excitement. Time bomb. Alright guys, exactly 3 PM na sa buntag, 3 AM na sa umaga. So, still assaulting with the part of Mount Apo. So far, gikan sa bus assault na gid guys. Gumayar jud kayo ang wa na gid patag, assault na tanan. Sa ruruking kalangitan, sa apoy nagmamasid, kalikasay sumasalubong. Kapayapa ay hatid, Koroo Apo aming tala, pantayon ng dakila sa iyong mga palumpong. Kuwento'y bumubukal, oh, Apo aming tala, pantayog ng dakila sa iyong mga palumpong. Kuwento'y bumubukal, oh, Apo aming tala, pantayog ng dakila sa iyong. Isang malaking hamon ang boulder area ng Mount Apo. Bukod sa malaki ang mga bato, matirik din ang daan. Kaya doble ang ingat. So guys, we're done the boulders. Matod pa ni Sir Joel. Pero napadeta ko napay asultunon guys. Meron pang ahon. I think last na yan. Sa taas ng Mount Apo, tanaw buong bayan, mga bago. At paglagpas ng boulders, narito tayo ngayon sa White Sand area. Magpapahinga muna tayo dito dahil may isa pang hamon na haharapin. Isang 85 degree na daan patungo sa peak. Sa taas ng Mount Apo, Napakalaking biyaya na makasaksi ng ganitong kagandang lugar. ng kasaysayan, sagradong bundok, tahanan ng tradisyon, sa lamig ng hangin, ramdam ang pagbaho.
Ang pag-akyat sa Mount Apo ay hindi biro. Para sa karamihan ng mga hikers, inaabot ng 2 hanggang 4 na araw ang pag-akyat sa summit. Depende sa ruta at syempre sa iyong lakas. Napakagandang karanasan ito, pero kailangan ng seryosong paghahanda dahil haharap ka sa mga gaspang na daan, pabago-bagong panahon sa taas. Naabot na natin yung crater lake mismo ng Mount Apo. So ito na yun. May mga turista dito guys. Mga nag-day hike. Galing pa sa Santa Cruz Trail. Napakarami nila guys. Tapos after dito guys, another paahon na naman. So good luck. Kahit mahirap ang pag-akyat, sulit na sulit ang pagod kapag narating mo na ang tuktok. Sobrang fulfilling na makita ang buong tanawin mula sa taas. Finally, naabot na natin ang Mount Apo, ang pinakataas na bundok sa buong Pilipinas. Salamat sa pagsama sa akin sa pag-akyat sa Mount Apo. Sana ay na-inspire ko kayong maranasan din ang ganda ng kalikasan. Kaya kung gusto mo makita ang tunay na ganda ng Pilipinas, akyatin mo ang Mount Apo. Tulad ng malalamig na hangin at mala-heaven na view ang tanawin. Sa tuktok ng Mount Apo pinapangarap. At syempre, ang isa sa mga favorite part ko dito sa Mount Apo ay ang pagkain. Shoutout pala sa Barb's Travel and Tours. At syempre kay Sir Pool, ang magigiting nating takapagluto. Kung challenging ang pag-akyat sa Mount Apo, mas challenging ang pababa. Meow 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 meow. Ow 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 ow.
Bukod sa masakit ang paa, masakit na rin ang tuhod. Finally guys, nakarating na tayo dito sa White Sand ulit from the peak of Mount Apo. So, yung tuhod ko medyo masakit na pero walang choice kundi umuwi. Kung beginner ka tulad ko, mas prefer kung may dala kang trekking tool. mo ang lahat sa lamig ng hangin. Problema'y nawawala sa bawat pagdama ng hangin kay lamig. Parang lumilipad, malayat kay tahimik. Final guys, abot na kami diri sa camp, gudi-gudi. Once again. Yes. Guys. Worth it. Ang mundo mga ulap ay abot kamay. Ang puso'y sumisigla. Maayong hapon, guys. Ang ulo ay nag-aabot. Ikaw ba na kumagahe sa pulatan na guys? Ay pamati. Alaman ko sing. Pailot rawi mo sing. Kita na akong amigo diri guys. Juan, iyaha maraming kusina ning Mount Apo. Kusina si guys. Salamat, gudi-gudi. Bye Mount Apo. O bundok ng hiwaga, yaman ng ating lahi. Tagpuan ng lakas, inspirasyon ng marami. Ang iyong kagandahan, hindi ko malilimutan. Habang buhay sa puso, ikaw ang patnubay. Maapo, tanaw mo ang lahat sa lamig ng hangin. Problema'y nawawala sa bawat pagdama ng hangin kay lamig. Parang lumilipad, malayat kay tahimik. Sa dulo ng paglalakbay, ikaw ang ating hantungan. Matapos sa bawat kwento at pangarap, ikaw ang kasagutan. So kung kaya ko, kaya nyo rin. Hanggang sa muli, paalam!